Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ito, Gayas TV, OFW ng Bansang Camel sa bansa ng Kuwait. Pag-uusapan natin ngayon itong breaking news sa Pilipinas na ipinagdiriwang ngayon ng mga pulahan at dilawan. Na ito pang nakakatawa dahil itong mga pulahan na sila na nga itong kriminal at pumapatay ng mga inosente. Sila pa ito ngayong nagdiwang. Sa bagay, alam na natin. Dahil sila ang kriminal, gusto nilang mapatalsik talaga at makulong si Tatay Digong. So, itong prosecutor ng International Criminal Court na si Fatou Bensouda, pero outgoing nito, hindi na ito siya ngayon ang doon nakaupo parang Pakistan, British Pakistani na ngayon ang nakaupo doon na bilang prosecutor ng ICC. Ay nanghingi ngayon ng authorization na imbestigahan na daw ang nangyaring patayan sa Pilipinas ng EJK. Sa kanilang balita doon sa ICC, nitong mga pulahan at dilawan, lalo na ito Trillanes, isa kasi ito sa mga author doon, at ito si Nery Colmenares, na may doon daw mahigit 30,000 katao ang namatay. Isipin mo ha, saan na ngayon itong mga patay na 30,000 katao ng EJK? Kung tutuusin nga, di ba yung coronavirus ngayon na namatay, may higit 20,000 lang, na inayawan na nga halos dahil hindi na kaya ng mga krematory sa Pilipinas. Tapos itong 30,000 mahigit saan ito? Wala nga namang maipakita silang bangkay ng mahigit 30,000 katao ang pinatay ng EJK ni Tatay Digong. So ito, basahin natin ang sinabi dito nitong prosecutor ng ICC or International Criminal Court na si Fatou Bensouda. I have determined that there is a reasonable basis to believe that the criminal against humanity of murder has been committed on the territory of the Philippines. Ang kapal ng mukha at labig nitong pisting Bensouda na to. Tingnan mo nga. Tingnan nyo nga. Yan ang napakagandang si Fatou Bensouda. At magsasabing criminal. Itong mayroon nga committed on the territory of the Philippines. Itong sinasabi niya ditong the crime against humanity of murder sa Pilipinas. Totoo. Mga rebelde ang may kagagawan nito. Di ba? Bago nga lang nila pinatay, di ba si Kate at Nolbin na magpinsan na Absalon, yung isa doon si Kate Absalon is isa pa yung football star na kay bata-bata pa 23 anyos, 21, 23 anyos, 23 anyos. Wala bingi ito dahil ito siya ay nasusulsulan na ni Dilima, ni Trillanes. Basta katunayan, namatay na nga yung abogado ni Trillanes na sino ba yung dipota na iyon, na abogado na iyon, na nagsabi din na yun nga, nagsisinungaling si Trillanes sa lahat-lahat. Ang abogado niya na yun bago namatay, at least nakapagsabi ng totoo. Nakagawa kahit paano ng mabuti. Naisiwalat niya lahat ang mga kagaguhan ni Trillanes dahil nga din sa hindi siya binayaran. Kumanta din ang gago bago namatay. Namatay yun sa COVID. So ito pa, ang kapal ng mukha nitong Bensouda na ito magsabi samantalang doon sa lugar niya sa African American kasi itong pasting na to. Tapos yun nga, marami ding na kukonvict sa ICC. Ikapwa din yung Afrikano. Tapos yung war yung nangyari sa yung nangyari sa Myanmar, nangyari doon dito sa bansa ng Arab, gaya ng Yemen, ng tawag dyan Libya, kung saan-saan pa dito, Iraq. Wala tahimik itong Fatou Bensouda na ito. Mismo nga Amerika na andoon itong ICC, nag-oopisina yata hindi nga membro ng ICC ang Amerika. Yun nga nakakatawa At ang Pilipinas kumalas na sa ICC noong 2019. Tapos ito pa ang sabi ni Fatou Bensouda, between July 1, 2016 and March 16 ng March 2019, in the context of the government of Philippines war on drugs campaign. 16 July 1.
Nag-umpisa, di ba? Oo, may mga patayan nun. Pero hindi naman si Tatay Digong ang pumatay ng mga drug addict doon. Kapwa din naman nila iyon, yung mga amo nila, dahil pinapatay na yung mga nasa sa lower ground para hindi kumanta, para hindi sila ikanta sa mga pulis at military. Kaya pinagpapatay. Ito pa sabi niya, although the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute of the ICC took effect on 17 March 2019, these crimes are not subject to any statute of elimination. So may ano pa daw, may kahit pa daw kumalas ang Pilipinas sa Rome of tawag dito, Statute of the ICC took effect March 2019, these crimes are not subject to any statute of the belief. So may pag-asa pa rin daw kuno sila. So sinagot sila ngayon ni Harry Roque ng Pilipinas. So ang sabi ni Harry Roque, insulto po kasi sa lahat ng Pilipino para sa isang dayuhan gaya ni Fatou Bensouda at para sa kapwa Pilipino na magsabi na iyong mga legal institution natin sa Pilipinas ay hindi gumagana at hindi nagbibigay ng katarungan. Correct. Gumagana ating justice system. Nga lang, karamihan ng hustisya ay napupunta doon sa mga doon sa mga kalaban, sa Pulahan, sa Dilawan, doon sa mga kriminal pa. Sa katunayan nga, in human rights nga natin na tinatawag na Commission on Human Rights. Isa mga kriminal pa kriminal pa pumapanik. Instead na parusahan yung mga rapist, yung pumapatay, yung mga drug addict, yung mga drug lords, kung ano, hindi pwede dahil deserve daw nila ng second chance, magbagong buhay. Tingnan mo kung gaano ka-animal itong human rights na ito. At pagdating din naman natin doon sa pinakataas-taasang hukom, yung Korte Suprema, wala na rin credibility rin. Gumagana ang justice system sa Pilipinas, pero bara-bara na lang. Kasi ang pinakataas-taasang hukuman sa Pinas, ito nga yung Korte Suprema, nadadala na lang din ng pagdadrama. Gaya ng ginawa ni Marvic Leonin na nagdadrama-drama doon para pirmahan na lang ng mga kasamahan niya yung petisyon ni Bongbong Marcos. O tapos nagpa-pizza. So wala. Yung mga hurado ngayon ng Korte Suprema, hanggang pang pizza na lang ang kanilang mga dignidad, sa totoo lang din. So wala na. Kahit may korte, magumagana ang justice system sa Pilipinas, doon pa rin sa itong kampon ng mga teroristang ito. Sa mga kasamaan pa rin sila, pumapanik. Ang 95% doon. Ganon. Tapos yun, sinagot pa ni ni Harry Roque. Ito si Harry Roque, hindi mo naman ito din mabasa sa basta dahil international law din ito. Nagtuturo pa nga. Sabi ni Harry Roque is, how dare you to say that the Philippines' legal system is not working? Hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC at kahit anong pilit na gawin nila, hindi tayo magko-cooperate. Tama lang. Wala na tayo doon sa kanilang wala na tayo doon sa kanilang jurisdiction ng international law. So bakit pa tayo magko-cooperate? Besides, kagagawan lang naman din ito nila ni Trillanes, nila ni Nery Colmenares. At napanood ko pa kanina si Nery Colmenares doon sa kanyang nagsasalita doon in interview. Ang sarap kahambalusin ng piste na yun. Sabi pa niya ganun. Ano ba yung sinabi niya? Parang nakalimutan ko na magandang pangitain ito. Dahil daw yung may strong tayong evidence. Nakikita kung paano pinatay at sinong pumatay. So, kung nakikita na may pinatay na tao, so nakikita daw din at alam kung sinong pumatay. Si Tatay Digong ba yung pumatay ng mga drug addict? Ganoon. Para sabihin lang si Tatay Digong ay mamamatay tao. Kung mga drug addict lang din naman at mga drug pusher ko, dapat lang din iyon patayin. Dahil marami na rin nire-rape yung mga tao doon na nalululong sa droga. Lalo nung kapanahonan ni Pinoy. Laging laman ng balita araw-araw at
ito pa ang pinakamaraming krimen na nangyayaring rape at patay ng mga bata na pinagsisilid sa mga sako, kahon, mga kung sa drum, kung sa doon sa mismo sa Cavite at sa Pangasinan ang may maraming krimen na nangyayaring rape victim doon. Tapos hindi ito ang iimbestigahan ni Fatou. Hanapin ko nga mamaya yung website ng Lipotang Fatou Bensoudan at sabihin ko doon. Pagmumurahin ko yan doon mamaya, tingnan mo lang. Sasabihin ko yan doon, bago ka mag-imbestiga ng war on drugs doon sa Pilipinas. Nasabi mo na crimes against humanity, unahin mo muna yung rebelde. Dahil maraming namatay, may bago ngayon at inamin nila iyon. Dako, nagbubunyi naman itong mga pulahan at dilawan na mga komunistang terorista wala din naman dahil iniisdab din naman ni Tatay Digong. Unang-una hindi makipag-cooperate dahil hindi na tayo membro ang Pilipinas ng ICC. So wala silang makuha. So dead pa rin. So bye-bye na lang, diba? Sa ICC pahiya pa rin sila. Hanggang dito lang po. Maraming salamat.